Hello, good morning po. Ivan Alvarez po from UNTV. Ano po yung possible implication ng zero budget sa mga direct contributors po ng PhilHealth? Kasi sabi po nila, nung may subsidy pa yung government, mahirap na po kumuha ng mga benefits, dahil po mahigpit na po yung proseso. Paano pa po kaya ngayon na possible po na zero budget po yung PhilHealth this 2025? Ano po yung direct ano po yung implications ng mga direct contributor ng zero budget? Ang nakikita namin dyan, ang contribution na lang ng direct members ang may iwan sa budget ng PhilHealth for 2025. That is around 170 to 180 billion may iwan dyan. Plus yung administrative cost ng PhilHealth, which is 12 billion na sasagutin, na malamang ang sasagot niyan karamihan yung direct din, no? Although kasi 1 year before ang county bago sa admin cost, so majority pa rin ng admin cost ng PhilHealth direct contributor ang sasagot. Lahat ng mga reimbursement next year yung direct contributor din ang sasagot since walang nangawag ang gobyerno. Sa mga tweet, iniwan tayo. Yes, walang iwanan sana, iwan. Iniwan tayo ng gobyerno natin. Pwede ba akong mag-tweet? Sige, attorney, may sasabihin kayo tungkol dun sa tanong. Ano nga yung movie ko? Bakit mo ako iniwan? So, hindi natin alam bakit iniwan ng gobyerno, yung mga manggagawa at mga employer na lamang ang magko-contribute dito sa PhilHealth na ito. Kaya ang malaking tanong sa gobyerno, bakit nyo kami iniwan? Mga kasama, yun po ang dapat itanong din natin sa ating mga senador at kongresista. Bakit nila iniwan ang mamamayang Pilipino sa paggawa ng batas na ito? So pwede bang iwanan din ng mga manggagawa at ng mga employer ang pagbabayad? Kasi iniwan na tayo ng gobyerno. Yun po ang mga malaking katanungan. May isa akong